Matindi talaga tong batang to. 11 years old lang mga kamatsas. Humahataw na sa mga super mamaw. Naglaro si IM Faustino Oro sa nakaraan lang na Title Tuesday. Nakaharap si GM Jacobian at GM Perusia. Nakalusot ba siya? Yan ang aalamin natin, pag-aralan natin mga kamatsas. Bago natin i-analyze ang laban nitong 11-year-old Wonder Boy Faustino Oro, atin po munang sagutan ang palagian nating sinusubaybayang daily puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin kahapon. Congratulations sa mga nakakita ng Bishop takes G6, may atake sa Queen, kaya obligadong umilag. Yun nga lang, may check na sa H7, iilag at may matcha sa dulo. Congratulations po. At sa last part ng video natin, ang shoutout, sino ba ang mga nakatamang sagot? Ayan. Sa bandang huli na po ha. At ang iiwan nating puzzle for today's video, eto po. 13 years old lang si Garry Kasparov noong taong 1977 nangyari sa kanya ito. White si Kasparov. Ano kaya ang the best na ginawa? Lapag nyo lang po sa comment section below. Shout out kayo sa susunod sa mabibilis na sasagot. Okay, sa mga wala pang account, gawa na po kayo ng Internet Chess Club account. Free lang ito. Okay, unahin nating gisahin ang naging laban ni Fausti kay GM Jacobian ng Armenia. Nag-E4, E6, French defense. Nag-D4, D5, Knight D2, ito yung tinatawag na Tarrasch variation. At nag-C5, okay, yan talaga ang French, dinidestroy, pinipressure kagad ang sentro. Knight F3, depensa lang, kumapture sa D4, at nag-Knight X D4, Knight C6, okay, challenge, at nag-Bishop B5, pin muna. Bishop D7, sinangga ang pin, kinapture na ang Knight, capture, at balik sa D3, Bishop D6 at nag-Queen E2. Ayan, para may pressure sa E-file. Nag-Queen C7 lang at ayaw ni Jacobian na pakaslingin kagad ang bata. Pag nag-castling kasi, pitas ang pawn sa H2. Nag-Knight F3 muna para may depensa at ready to castle na. At kumapture na sa E4. Bishop takes E4. Knight F6. Bookline na bookline pa mga kamatsas. Iniiwas talaga ang bishop. Hindi basta-basta pinagpapalit yan. Nag-C5, ayan. Bookline to, linyado, pero hindi na pala gusto ng computer engine yan. Magbago ka na ng linya. O, linya to pero ang gusto ng computer, anong gustong linya? Simpleng castling lang ang gusto. Ayun. Linyado pa rin pero castling lang. Ito kasing C5, second line dito. Sige, tingnan natin. Nag-castling at nag-Bishop C6, Bishop G5 at dito po nawala sa libro. Novelty ang Bishop G5 ni Fausti. Okay, dahil ang old line dito ay Rook E1. Ayan, okay. Balik tayo dito sa Bishop G5 at nag-Knight D5. Umiwas ang Knight. Pero dito mga kamatsas, atin munang liwanagin paano kung tagpasin ang Knight na tipong libre na yung pawn sa H2. Ito po mangyayari, Queen takes F3, Bishop takes H2 check, may King H1. Na dito kasi, hindi pa basta-basta makakawala ang bishop dahil yung rook sa dulo, nakabitin pa, nakatreat pa. O kaya halimbawa, iiwas natin, rook D8, may pagkakataon na pong maka G3, longku lights ang bishop sa H2. Longku. Kulong. Okay, balik tayo mga kamatsas. Kaya, nag-Knight D5 na lang dito, Bishop E4, okay, para magsi-C4, ganon. H6 paalis, Bishop D2, baba lang, castling, at nag-C4. Ayan. Kung ako po, sa malamang yan din ang itira ko. Pero sa computer, ayaw ang tira na yan. Dapat daw ay Rook A D1. Ayan pala ang mas on point, no? Para prepare and development. Pero balik tayo dito sa C4 at nag-Knight E7, Bishop C3. Ayan, para may pressure doon. Nakaturo sa king side, nag-Rook A D8, Rook A D1, develop, syempre Queen B7. Gusto ni GM Jacobian, ikaw ang kumapture sa akin, ayokong kumapture sa'yo. Pinupuwersa, napuwersa na talaga si Fausti. Nag-Queen takes C6 and Rook FE1. Ayan, centralize the rooks, mga kamatsas, ang tamang laging latag ng mga tore. Nag-G3 para walang Knight F4. Ayan, napuwersa rin. Ano?
Yun nga lang, kahit papano, syempre, nag-create ng light squares na mahihina sa king side. Bishop C7, nag-H4 para ang plano ni Fausti, mag-H5. Parang halos GM na level ni Fausti, mga kamatsas. 11 years old lang yan, ha? Parang GM na talaga. Ganyan na ganyan ang tirada ng GM, eh. Knight E5, atake, tinagpas na ni Jacobian. Capture muna doon, capture and queen takes E5, may threatening matcha sa G7, nag-knight to F5 para depensahan, at nag-queen E4, ayun, hinamon dito ni Fausti. Pero teka muna mga kamatsas, ano? What if mag-G4? Para tipong pag umalis ang knight, tipong may matchas doon, eto kasi ang gagawin. May pangbara kasi sa diagonal. Mauubligang capturein pa o rook E3, mga ganon. Pero may may mga ganon kasi kaya nakakatakot din. Kaya ginawa dito ay nag-queen E4 na lang hamon at tinanggap ni Jacobian. Sa isip ni Jacobian, bata pa to. Hilaw pa sa endgame to. Nag-knight D6, ayan na, double. Nag-rook E5 kung counter attack. Nakipagsabayan na capture at nag-knight B6, rook A5. Yun nga lang po, sa pagkakataong ito talagang mas napupugian ako sa pwesto dito ng puti dahil 2 versus 1, 4 versus 3 pero mas posibleng makapag-produce talaga dito ng pass pawn ng mabilis ang puti kumpara dito sa 4 versus 3. Nag-king G2, F6. Ayun, ang gusto mangyari ni Jacobian, king must be active. Matibay at matatag, tested and proven na principle na kailangang i-activate ang king. Yun nga lang po, sa kagustuhan ng computer na knight D5 ang solid. Oo nga, no? Pag nag-bishop D4, ganun-ganon. Paano kung mag-bishop D4? May knight F4 check. Ayun. Pag kinapture, capture, pero parang nakakatakot pa rin. Nakakatakot pa rin sa black to kasi connected pass pawns yan. Pero sa computer, kung computer ang titira, slightly better lang ang puti eh. Sa malamang tabla-tabla lang. Accurate yun, ha? Pero mahirap yun sa human side. Balik tayo sa F6 at nag-B3 para walang knight C4, patayin ang activity ng knight, nag-E5 para talagang tibay na tibay at iyan na po ang dadaanan ng king to activate mamaya, no? Nag-bishop B4, mag-bishop C5, dito pupunta, okay. King F7, bishop C5, rook C7 at nag-H5, ayun, no? Para kontrolin ang G6 square, ma-fix yung G7 and H6. Ito kasing pawn na yan, medyo magulang yan. Ang katumbas niyan, G7 and H6. Imagine niyo mapunta yung king dyan. Di makatulak yan eh, oh. Dahil dito sa malakas na pawn H5 eh. King E6, another bad move. Pero mukhang natural lang naman. Kung ako, yan din ang titira ko eh. Bad move ang tira ko. Madali naman makita eh, di ba? Pero yun pala, G6 pala dito yung mga panak to, yung mga pangsaktuhan na tira. Pag kinapture, capture, B4, ayan, king F5, mga ganun-ganon. Okay. So, computer ang magmamanage niyan eh. King E6, B4, ayun, medyo napadali ng tira. Pero ang accurate daw po ay king F3. Yun, lapit na rin ang king. B4, nag-king F5, pupuntahan yung pawn H5. Nag-king F3. Okay, para i-activate na rin pero bad move pa rin. Dapat daw po F3. Pag nag-king G5, G4, ayun, sabay may bishop E3, mga ganon. Baka mamatchas pa yan pagka nakaganon na sabay bishop E3. Imagine nyo. May mga ganon-ganon, ano? Okay, balik tayo sa king F3. King E6, ayun, hindi na po nagkakatamaan dahil si Jacobian ay dying seconds na. Mabilis tong batang to. 1 minuto pa mahigit, oh. Ang accurate daw ay check. Tapos king E2 and king G4. Yan ang accurate na sinasuggest dito. Tapos A4 and rook D7. Tapos bishop to E3. Ayan. Okay, pero still advantage pa rin ng konti sa puti. Balik tayo sa ginawang king E6 bumalik at nag-rook A6. Ayun, pin. Rook B7 depensa. G4 para di na makabalik. At nag-king D5. A4, ayun, tutulak na yung knight. Tutulak na. Nag-knight to D7. Takes, may ganon. Pero nag-bishop E3. Kasi pag bishop takes, may capture din dito. Okay, sige.
Rook takes b4, takes then king e6, depensa, di makaalis yung knight pala kasi mabibitin yung pawn g7. So nag e5. Yan ang sakit ng ulo dito ni GM Hakobian. Equal number of pawns pero may strong pass pawn kasi. Rook a4, rook behind pass pawn. Tama po ang application ng principle dito ni Hakobian. Nag rook a3, king g2 ilag lang, rook a4, threat sa pawn, king g3 depensa, and nag e4. Ayan, balak yata magda knight e5, dyan iikot, rook a8, knight e5, and a7. Yun nga lang po talagang masaklap dito, no? Kasi yung bishop napaka-strong na po pwedeng umalis ang tore. King f7, ayun, inagapan kagad ni Hakobian na baka mamaya gumanon. Mag rook g8, pakain yon, ismashin ang pawn g7. Pag bumagsak ang pawn g7, next yan rook g6, bagsakan ng lahat yan mga kamatsas. And dito naman mangungulit ng pass pawn sa kabila. At dito, nag-rook c8, yun nga lang. Paano ngayon yan? Almost unstoppable yung promotion. Nag-rook a1, aba, tinuloy. Hindi nag-resign? Ganon pag dito. Ano meron? Kahit nga yata pumunta dito, wala eh. Kakapture rin dito. Capture pag gumanon. O mukha nakakatakot lang pero feeling ko pwede naman dito. O kasi pag kinapture to mukhang nakakatakot eh, no? Gaganon lang. Baka mamatyas po eh, no? Pero wala naman, protected naman lahat ang nakapaikot sa king. Kakatakot. Ginawa ni Fausti, nagpaniguro eh. Baka mamatyas siya. Nag-king h3 na lang. At chumek, baba, at nag-rook d1. Napansin nyo po, tinutuloy, no? O kasi wala eh. Bata pa to eh. Kumbaga parang masakit talaga. Masakit talaga matalo ng bata. Eh, 11 years old lang to. Queen c6 at dito po talagang napilitan ng mag-resign si Hakobian kasi kung magki-king e5, may rook e8, wala na po, no. Pamatyas na 'yan. Grabe tong batang ito. Si Hakobian po ay isa sa malupites na player ng Armenia ngayon at laging member yan ng Olympiad team ng Armenia. Okay, ngayon naman ang isusunod natin, ito talagang mamaw. Fresh from member ng team champion ng World Blitz, si Firouzja Alireza ng France, pag-aralan natin. Sa rating pa lang, lamang ng halos 300 points si Firouzja. 33-32, grabe ka mamaw na rating yan. Hindi ko na yata maaabot yan mga kamatyas. Okay, nag-E4 si Fausti, G6 si Firouzja, D4, Bishop G7, at nag-Knight F3, D6, Bishop C4. Kung kayo po yung nanonood sa kamatyas natin sa Facebook page, may trap na ganito kung na-post against modern defense. Ayan ha. O silip-silip din po pag may time sa ating Facebook page kamatyas. Queen E2. Ayan, nagbabalak na tutulak sa E5. Nag-castling, castling din. Knight C6 at nag-H3 para walang Bishop G4. Nag-E5 na. Otherwise, baka maka-E5 ang puti dyan. Malakas po yan. Nako, pang basag kagad. Pang istorbo kagad yan. So, in-E5 na. Kinapture ni Fausti, ayaw niya ng close position. Rook D1, inatake ang Reyna, Queen E7, Knight C3. Ayun, bibitaw ng Knight D5, malakas. At nag-H6 para mapigilan ang Bishop G5 at dito po nag-A4 at yan ang novelty ng bata. Okay, dahil ang old line dito ay palagi ang Knight D5, sumusugod na mga kamatyas. Pero nag-A4, Rook E8, B3, ayun, susundutin ng isa pang bishop yung queen, Salbahiski itong batang to. Knight D4 pumasok, inistorbo agad ni Firouzja bago pa mahuli ang mga gulo-gulo na yan, baka maalangan siya Queen to D3, ayun. At dito halatang nawindang si Fausti sa pagsugod ng knight na yan. Pero dito po ang tama ay huwag umatras. Talagang pasukin. Yun nga lang, parang nabuhay kasi yung bishop. Annoying din na tipong iaalis ang knight somewhere, na tipong magkakaroon ng powerful pressure dyan sa diagonal. Pero, saan nga ba pupunta yung knight? Yan ang tanong. Kasi parang may nakikita akong knight D5 din nalundag pag nawala yung knight Ayun, nakakailang nga lang, annoying talaga, unang tingin pa lang Kaya dito nawindang kumbaga, na pressure, nag Queen D3, inignore ang knight, nag C6 para maproteksyonan na walang mga lundag-lundag knight D5, at dito nag-Knight E2. Talagang wala nang interest si Fausting capturing pa yan. Wag lang mabuhay yung bishop. So Knight E2 para ma-neutralize yung nakapasok na yan. Capture, nag-Bishop E6. Bishop A3, sinundot ang Reyna. Nag-Queen C7.
At sumundot uli ng bishop d6, nag-queen c8, capture, at nag-a5. Kanina, h5 yung sa endgame kung matatandaan nyo po. Ngayon naman, nag-a5. Mukhang aral sa endgame tong batang to, no? Mahilig siya sa mga space, no? Mga ganyan, ano? Diskarte. Bishop f8, hinamon, at tinanggap po ang hamon, capture, and queen to e3. Whoop! Nako, baka makalimutan. King g7, depensa, knight c3, queen e7. Ayun, no? May mga pasok dyan si Ferruccio. Oh. Knight a4. Okay. Queen b4 pumasok. Knight c5. Depensa rin dito kasi naka-threat yung pawn e4 eh. At nag b6. Ayun. Kung ako po black, nakaka-tempt na itira yung b6 na yan. Unang-una, pag umalis ang knight, tipong may capture sa e4. Diba? Parang ang sarap talagang itira niyan eh. Tempting eh. Pero, may knight d3, yun lang. Na-miss dito ni Fausti. Ang malakas na tira, simple lang pala, knight a6, atake sa queen. Makapture man ang pawn sa e4, may knight c7, double, maka-quality down ang black. Edi porsadong bumalik doon, queen e7. O pagpalagay na para makover yon. Babagsak naman ang pawn. Capture, and then queen takes. Pag kumapture dito, knight c7 may double pa rin, mga ganon-ganon. Pero definitely guaranteed advantage for white, mga kamatsas. Pero balik tayo sa ginawa. Knight d3 ginawa eh. Inatake ang queen, nag-queen to b5. Ayun, dito dapat daw queen takes e4. Bakit nga hindi kinapture yan? Queen takes e4, knight takes e4. Ito naman ang continuation. Capture. Tapos rook takes, may knight takes e5. Ayun. Sa madaling sabi, natanaw yan ni Ferruccio. Napansin niya, equal number of pawns. Weak ang c6. May d-file. Nadelikaduhan dito si Ferruccio. So, ginawa niya, nag-queen b5 siya. Rook a3. Okay, rook a3. Pagpapatungin. Okay, babattery. Nag-b takes a5. Another bad move by Ferruccio. Dapat daw ang tira, rook a d8 lang. Okay, centralize the rook. Pero kinapture, pinatulan yung pawn, ano? Queen b6 and nag-knight c5. Okay, para maiwasan kasi po pag kumapture yan dyan, may capture sa e4 eh. So, tama lang yung knight c5. Rook a d8, rook takes a5, and nag-rook e7. Depensa sa pawn a7. Ayun na, bad move dito. Si Ferruccio dapat daw ang tira ay rook to d4. Ayun. Okay, para may pressure. Balik tayo sa rook e7. Rook a6, atake, queen c7. Mali pa rin po ang pinuntahan. Dapat daw ang tamang punta ay sa b4. Naku po naman. Para gaganon? Grabe, no? Balik tayo. Queen c7 at dito binigyan ng palaisipan si Fausti na sige nga, capturein mo yan. Pagpapalit ko queen sa'yo, isang ano yan, dalawang tore yan sa queen, pero mga kamatsas, hindi na sindak ang bata. Malinis ang isip, tama. Nag-rook d1 check. Ayan, dito kasi, balik ko lang mga kamatsas ha, kung makikipagsabayan na tipong parang nakadali ng queen sa dalawang tore, may ganun kasi. Okay, may sacrifice check, naka-check pa din capture. So, dito ay ubos pati pantubos ang tawag dyan. Balik tayo sa rook d1 check. King h2, iniwasan lang. So, naka-threat pa ang queen. Ayun. Takes. Okay. So, queenless dito. Queen c3. Double attack. Rook a7, capture. Galing ng batang ito. Nakita nyo, mga kamatsas. Nakita nyo mga birada, no? Malinis ng dumali. Dito, grabe ka winning. C4, pero ikot-ikot pa rin si Ferruccio. Ayun, sinabay na capture, queen d6, rook e6, queen d4, rook e4. Napansin nyo pagkabata kalaban, ano? Ayaw nila kagad mag-resign, ano? Pero kung kalaban nila, yung mga ka-level nila kasing idaran, nag-resign na. Kasi bata si Fausti. Napansin nyo, pati yung unang game niya sa Grandmaster, no? Kay Jacobian, tinutuloy eh. Tuloy lang. Walang resign pagbata. Ayan. Nag-h5, queen d5, pupush na. Rook f6, king g3. Ayan. Dito po kasi panibagong challenge na naman at it's a matter of endgame technique, no? Halimbawa mag b7, handa nang i-capture yan eh. Capture and then rook takes f4. Na dito, although I believe winning pa rin ng white dito, no? With proper maneuvering and tamang pwesto ng king.
At may gagawin din ng pawn syempre. Pero mahirap pa rin to kasi same side tapos rook versus queen na tipong mag-rook F5 lang yan. Patitibayin lang dito ng black na wag makapasok yung white king especially. Kumbaga ifo-fortress. Mahirap pa rin to pero winning pa rin. Yun nga lang, gusto ni Faustin na medyo malinis kaya nag-king G3 muna bago mag-B7, masecure na suportado yung F4. Yun nga lang, naka-knight F5, check. King F2, ayun, obligadong pingasin. At ganito nangyari, knight G7, G4, ayan, okay, very good. Takes, check, angat, rook B5 and king H4, ayun. Medyo mukhang pasugod din to. Kung ako, baka yan din ang gawin ko. Attractive sa mate. Pero ang accurate po ay queen C7, yun lang. Hindi ko magagawa yan. Kung ako, hindi ko magagawa yan. Ang hirap niyan, ano ibig sabihin niyan? Parang maintain lang, ano? Grabe. Balik tayo sa king H4. Rook A5, okay. So dito, abang-abang na lang si Pirusha. Bahala ka dyan. Queen D7, Rook C5, abang-abang na lang po sila. Queen D6. Samantalang dying seconds na sila pareho. Rook B5, Queen E7, Rook A5. Ang hirap pa rin. Pinahirapan talaga, oh. Ano nga gagawin ng puti dito? Di naman makatulak, kakapturin lang. No? Grabe, pinuwersa na ni Faustin. Nainis na. Nerve control pa kailangan ng batang ito. Nangainit. Pero dapat ang tira daw ay Queen B7. Pag nag-Rook A5 ba? Queen B6. Ganun. Paalisin talaga ang Tory dyan. Kung i-maintain Rook D5, sabay Queen C6, paano kung gumanon? Parang hirap pa rin sabay ganun. Parang kumbaga isusubswang yung Tory na walang magagalawan o subswang ang Tory. D-knight lang ang gagalaw. Halimbawa, gumanon tayo. Queen E6. Kapag ka gumanon, sabay ganon. Oo nga. Yan ang tamang pwesto. Sugswang. Oo nga, di Tore. Saan pupunta Tore? Halimbawa, bumaba na. Talagang di na kayanan, no? May ganon na. Ayun. Pagka gumanon, F5. Pagka kumapture, may check. And kapag ka gumanon, may king H6. Yan ang tamang winning method, mga kamatsas. At kapag ka dinipensahan, sabay, may check na dito nga pala, no? May ganun na wala, ubos. May timing ng check na ganun. Kasi kailangan nating malaman yung winning method Yung pala, ito pala ang key. Ito pala ang key, Kailangan makuha tong position ang queen nandyan para hindi makapagpabalik-balik, ma-maintain ng Tory yung pagtawid. Kasi hinahadlangan ng pagtawid ng king kailangan yung pagtawid Yan ang winning method sa endgame na to. Di ba? Ganda, sarap ng endgame Balik tayo mga kamatsas. Pero, uminit ang ulo ng batang to. Parang walang mangyayari. Ginanyan na. Kinapture lang nag G5. Check. King H3 check. King G2. Ayun, panibagong ikot na naman. Sige mga kamatsas. Silipin natin. Mahirap na rin talagang tamaan ito sa black din. Actually, iba talaga pag Reyna. Kasi pag kinapture to, ano meron? Pag kinapture to, ba't okay, may check doon. Kuha to. Okay. Umiwas. Kaso kuha rin wala. Ubos. Chumek, ganon. Check, ganon. Check. Okay. And G6. Ayun ang nangyari. Okay. Pag kinapture po kasi to mga kamatsas, may capture dito. So, easy na sa level nila. Yung Queen King versus Rook King. Very easy na po yan. Kaya iniwasan na rin ni Pirusha. Chumek, King C3, baba, and then G7 na unstoppable. Grabe. Ang galing ng batang to. 11 years old lang to. Magto 12 years old sa October, mga kamatsas. Pero sa aking pagbabasa, pag-evaluate sa level niya, almost Grandmaster na rin ang lakas Galing, yan. Sana po natuto kayo mga kamatsas. Nakakabilib tong batang to. Kaya gusto kong subaybayan din to. Bukod kila Meow Meow. Sino pa bang mga bata, mga magagaling, Ayan, malapit na maging Grandmaster yan. Muli po mga kamatsas, pinag-iimbita ko po ang aking rigid training every Sunday 10 a.m. to 12 noon. Extensive training po yon sa opening, especially sa mga gusto mag-improve sa opening at matuto ng mga matitinding depensa sa E4, sa D4 at sa mga iba't ibang openings. Marami po tayong pag-aaralan. Mag-enroll na po kayo, mag-register na po kayo. Try nyo lang. Okay? Ang link nasa description below. At ito na po yung shoutout natin kanina. Shout out sa unang nag-message sa ating video last time kahapon, Arnold Dinoy Corbeta. Ayan, at ang mga sumagot naman ng mabilis, si Cedric
Pabiana, si Ultimate 2, Adrian, Angeles, Joel, James, Taray, isa pa para 5 na. Ayan, si Silvana Hernando. Congratulations po sa inyong lahat. Okay, shout out po. At sagutan nyo lang ang puzzle. Lapag nyo lang sa comment section below. Shout out kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.